gumagana sa likas na yaman, lalo na sa buhay ilang o wildlife na sa bansa lang natin matatagpuan. Kabilang dito ang mga hayop na nabubuhay sa likas nilang tirahan. Pero ang ating wildlife na discover ng ilan na maaari rin pagkakitaan. Ang mga kawawang hayop, sinuhuli, kinukulong, inaabuso, binibenta. Sa dokumentaryong ito, sama-sama nating pasukin ang tago, ngunit laganap, bawal, salamak, ang iligal na bentahan ng mga hayop. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng Asya. Ito ang kalakalan ng mga wildlife for sale. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ang bawat nilalang may papel na ginagampanan. Sinasabing kapag nawala ang kahit isa lang sa kanila, ang balanse ng ecosystem at pati mga tao ay apektado. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mas maintindihan ito nang makita ko sila sa kanilang natural na habitat o tahanan. Sumasukal na parte ng gubat na ito dito sa Sabang. Madalas kang magkaroon ng encounter ng wildlife at tao. Protektado sila dito, kaya hindi sila nahihiya o natatakot magpakita. Sana makachempo rin tayo ng wildlife experience dito. Iwasan lang po natin yung masyadong iingay or lumigaw dahil maaari po silang ma-disturb. Payapa ang loob ng underground river. Bukod sa tunog ng mga paligid, walang anumang ingay na maririnig. Dito na tayo ngayon sa loob ng underground river at first time ko makapasok dito at talagang kamangha-mangha. Ang ganda at kakaiba talagang nilalaman ng kuwebang ito. Nakita namin maraming uri ng bats ang nandito. May isang klaseng uri ng ibon na dito rin naninirahan sa loob ng kuweba. Talagang masasabi natin buhay na buhay ang wildlife kahit dito sa loob ng underground river. Ang mga hayop na ito, tila walang nararamdamang panganib. Pero sa labas ng sanktuaryo, hindi lahat ng hayop nakakaranas ng ganitong klaseng katahimikan. Dahil marami sa mga ito, ninanakaw mismo sa kanilang tahanan para ibenta. Hinuhuli ang ganitong klaseng bayawak para sa kanilang meat. Yung mga kamay nila ginagawang keychains, yung mga balat nila binibenta rin. Dahil sa nakakalamang bilis ng pagbaba ng kanilang bilang, marami sa mga wildlife sa Pilipinas ay kabilang sa tinatawag na red list. Ang red list, ang tala ng mga hayop sa buong mundo na masusing binabantayan ng mga eksperto dahil sa banta na tuluyan silang malipon o maubos. Sa Pilipinas, hindi bababa sa 1,000 species ng wildlife ang nasa red list bilang endangered at critically endangered. At isa na rito ang pawikan.
pagmasdan ang malayang pagsisid ng mga pawikan. Pero sa loob ng ilang taon, posibleng hindi na sila masilayan. Dahil lahat ng uri ng pawikan sa buong mundo ay endangered na. Sa kabila ng pagbabawal, patuloy pa rin ang pagkalakal sa kanila. Kamakailan lang, hinuli ng mga otoridad ang fishing vessel na ito ng mga Chinong mangingisda dahil ang pinjerya nila ang mga pawikan sa ating karagatan. Puntahan natin ngayon ang isa sa mga nag-stay na vessels dito sa Puerto Princesa. Karamihan sa mga vessels na ito ay galing pa sa ibang bansa. Dami. Itong mga puting foam na nakikita natin dito ay ginagamit nila pagkatapos silang katayin yung mga turtles. Ilalagay nila ito sa loob para mabalik yung dating korte nito. At pagkatapos ngayon, doon nila ibebenta sa China. Nakikita nyo naman napakarami nilang dalang foam. Ibig sabihin yan, handa silang humuli ng napakaraming pawikan dito sa ating bansa. Bakas pa sa bangka ang marahas na kinahinatnan ng mga pawikan. Dito makikita natin may mga kaliskis pa ang mga mata ng pawikan na iiwan dito. Ayon sa mga otoridad, dadalhin sana sa China ang mga pawikan para gawing dekorasyon o ihain sa mga restaurant. Pero hindi na raw kailangan dayuhin pa ang Pilipinas para kumuha ng mga yaman natin. Madalas, mga Pilipino na mismo ang nahuhuli at nagdadala sa kanila ng mga hayop mula sa ating bansa. Puno ng tensyon ang mga sumunod na pangyayari.